Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update natin ngayong araw ng Friday para sa iba't ibang bahagi ng bansa. May pagbabago sa development at direksyon ng posibleng bagyo na binabantayan natin. Sinasabi sa bagong datos na posible ito ay maglandfall sa bansa at meron pa itong kasunod agad na mas malakas na bagyo. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, dalawang pangunahing salik ang nakaaapekto sa ating lagay ng panahon. Una, may ridge ng high pressure area or HPA na nakaabot sa extreme northern Luzon. Ikalawa, ang easterlies naman ang patuloy na nakaaapekto sa southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kapag ganito ang setup, kadalasan ay mainit ang simula ng araw sa maraming lugar, pero hindi ibig sabihin nito na wala ng tsansa ng pag-ulan. Sa totoo lang, ang ganitong kombinasyon ng init at moisture sa hangin ang madalas nagiging dahilan kung bakit may mga lugar na biglang inuulan sa hapon o gabi kahit maaliwalas pa sa umaga. Para sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas at Mindanao, ang inaasahang lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil sa easterlies. Ibig sabihin, sa maraming lugar, pwedeng magsimula ang araw na medyo maliwanag ang langit pero habang tumatagal at umiinit ang paligid, may pagkakataon pa ring mabuo ang mga ulap at sumunod ang panandaliang pag-ulan o thunderstorm. Ang easterlies naman ay may dalang moisture na hangin mula sa silangan, kaya mas nagiging favorable ang atmosphere sa pagbuo ng ulap lalo na sa mga bahagi ng bansa na mas open sa hangin galing dagat. Kaya kung nasa Metro Manila ka man, nasa Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Visayas o Mindanao, hindi sapat na tingnan lang ang lagay ng panahon sa umaga at isipin na ganoon na rin ito hanggang gabi. Sa Metro Manila, ito iyong klase ng panahon na madaling makapanlin lang. Maaaring sa umaga ay maayos ang sikat ng araw at iisipin ng marami na tuloy-tuloy na ang magandang panahon. Pero pagsapit ng tanghali at hapon, lalo na kapag mas umiigting ang init at mas mabigat ang pakiramdam ng hangin, pwedeng biglang kumapal ang mga ulap at magkaroon ng thunderstorm sa ilang bahagi ng lungsod. Kaya para sa mga commuter, rider, estudyante, empleyado at sa lahat ng may lakad sa labas, mas mabuting huwag kalimutan ang pagdadala ng payong o kapote. Kahit hindi ito malawakang sama ng panahon, sapat pa rin ang isang severe thunderstorm para magdulot ng pansamantalang pagbaha sa mabababang lugar. Sa Visayas at Mindanao, nananatili rin ang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil sa easterlies, meaning may init at alinsangan pa rin sa maghapon pero may kasamang tsansa ng panandaliang ulan sa ilang lugar. Hindi ito pare-pareho sa bawat lungsod o probinsya. May mga lugar na pwedeng manatiling mainit at tuyo sa loob ng maraming oras, habang ang iba naman ay pwedeng biglang makaranas ng pagdilim ng ulap at malakas na buhos. Kaya para sa mga nasa Visayas at Mindanao, mahalagang maging handa lalo na kung may biyahe, may outdoor activity o may lakad sa hapon at gabi. Ang ganitong setup ng panahon ay madalas magdala ng sorpresa at kung hindi handa, madaling makaabala sa pang-araw-araw na gawain. Samantala, para sa natitirang bahagi ng Luzon, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. Ibig sabihin, hindi easterlies ang pangunahing dahilan ng ulan sa mga bahaging ito, kundi ang mismong lokal na pagbuo ng thunderstorm bunsod ng init at moisture sa paligid. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa northern at central Luzon, inaasahan ang mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin na magmumula sa timog silangan hanggang timog kanluran. Ang coastal waters dito ay slight to moderate na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa natitirang bahagi naman ng bansa, mahina hanggang katamtaman ng hangin at ito ay magmumula sa silangan hanggang timog silangan. Ang mga karagatan ay slight to moderate rin na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa unang tingin, hindi ito indication ng pinakamasamang lagay ng dagat, pero hindi rin ito dahilan para maging kampante. Kapag may localized thunderstorm o biglang pagbabago ng ulap at hangin, pwede pa ring mabilis na sumama ang kondisyon sa baybayin at katubigan. Kaya para sa mga mangingisda at sa mga may maliliit na bangka, makabubuting tingnan hindi lang ang pangkalahatang forecast
kundi pati ang aktual na sitwasyon sa inyong paligid bago pumalaot. Kung titingnan naman natin ang temperatura at relative humidity sa nakalipas na 24 na oras, ang pinakamababang temperatura ay 25.2 degrees Celsius at naitala ito alas 5 ng umaga. Ang pinakamataas na temperatura naman ay umabot sa 35.5 degrees Celsius alas 2 ng hapon. Ipinapakita nito na kahit sa umaga ay hindi na rin malamig ang pakiramdam at habang tumatagal ang araw ay malinaw na tumitindi ang init. Ang minimum relative humidity naman ay 36% at naitala alauna ng hapon habang ang maximum relative humidity ay 83% alas 5 ng umaga. Ang kombinasyon ng mataas na init at pabago-bagong halumigmig sa hangin ang dahilan kung bakit mabigat ang pakiramdam ng panahon sa maraming lugar, lalo na mula tanghali hanggang hapon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang latest tropical cyclone update na inilabas ng PAGASA. Para sa week 1 mula April 23 hanggang April 29, walang nakikitang TC-like vortex or TCLV sa loob ng binabantayang domain. Ibig sabihin, sa mas malapit na panahon wala tayong inaasahan na pagbuo ng bagyo sa loob ng monitoring area at sa ngayon ay unlikely ang tropical cyclone development sa week 1. Mahalaga ang bahaging ito dahil ipinapakita nitong sa mga darating na araw, mas nangingibabaw pa rin ang epekto ng easterlies, init at localized thunderstorms sa ating lagay ng panahon kaysa sa direktang banta ng isang bagyo. Pero pagdating sa week 2, mula April 30 hanggang May 6, may pagbabago sa outlook. Nakikita na may TCLV 1 at 2 na posibleng lumitaw sa silangang boundary ng binabantayang domain at sa ngayon ay may low chance ng tropical cyclone development sa week 2. Sa ngayon, wala pa itong malinaw at matibay na senyales ng agarang banta pero may mga unang indikasyon na sa huling linggo ng April ay pwedeng magkaroon ng development mula sa silangan. Kung sisilipin ang ipinapakita ng ilang weather model para sa week 2, may senyales ng dalawang posibleng bagyo na manggagaling sa silangan. Ang unang posibleng sistema ay ipinapakitang may direksyong maaaring maglandfall sa may southern Luzon. Sa puntong ito, hindi pa tiyak kung gaano ito kalakas dahil malayo pa naman ang forecast period. Kaya hindi pa ito dapat ituring na agarang banta, pero isa itong development na dapat bantayan sa mga susunod na araw. Sa usaping weather, kapag may unang signal na ganito sa long-range forecast, hindi pa tayo agad gumagawa ng matinding konklusyon pero hindi rin natin ito binabalewala. Ang kasunod namang posibleng sistema ay ipinapakitang mas malakas, pero sa ngayon ay hindi pa sigurado kung ito ay mas lalapit sa ating bansa. Meaning, kahit may senyales ng posibleng mas malakas na development, hindi pa malinaw kung magiging direkta ba itong concern para sa Pilipinas o kung mananatili itong mas malayo sa ating area. Sa ganitong sitwasyon, ang pinakamahalagang tandaan ay marami pang pwedeng magbago habang lumalapit ang petsa. Pwedeng mag-iba ang direksyon, pwedeng humina o lumakas ang signal at pwede ring magbago ang mismong bilang ng mga sistemang posibleng mabuo sa forecast.